Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest weather update ngayong araw ng Wednesday, November 20, 2024. So unahin po muna natin na nating latest na satellite image. So currently ay patuloy pa rin po nating binabantayan itong si dating bagyong Pipito na nasa labas na po ng ating Philippine Area of Responsibility at wala na po itong direktang epekto sa anong bahagi ng ating bansa. Papansin din po natin na patuloy din po itong humihina at maaaring malusaw po yan sa mga susunod na araw. So main focus po muna natin yung mga weather systems na nakaka-apekto sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Unang-una po itong northeast monsoon o hanging amihan na currently ay nakaka-apekto po sa may bandang extreme northern Luzon. Diyan po particularly sa may area ng Batanes at kumikita po natin sa nalalawing bahagi po ng ating bansa, yung galaw po ng mga kaulapan ay nakikita po natin ay dulot po yan na epekto ng easterlies. So nakaka-apekto po yung hangin na nanggagaling sa karagatang Pacific or easterlies sa may silangang bahagi naman po ng ating bansa. Kung makikita din po natin dito sa ating latest sa satellite image, meron po tayong linya ng mga kaulapan na nakaka-apekto naman po sa may bandang extreme northern Luzon. So yan po yung pagsasalubong nitong northeast monsoon, pati na rin ng easterlies. Yan po yung shear line at possible po na magdudulot din po yan ng mga pag-ulan sa may bandang extreme northern Luzon ngayong araw. So based po sa ating latest satellite image, makikita po natin na maalinis po yung area po ng Luzon, pati na rin Kabisayaan. Areas po ng extreme northern Luzon, posible pong makakaranas ng mga pag-ulan, dulot po ng epekto nitong northeast monsoon, pati na rin ng shear line. At kung makikita po natin, may mga kumpul din po tayo ng mga kaulapan dito sa may area ng Palawan. Although nakikita po natin na hindi po tumatagal itong mga kaulapan na to. So mostly mga isolated thunderstorms lamang po ito. So for the rest or the large portions of the country ay inaasahan po natin na magiging maaliwalas po yung panahon, liban na lamang po yung mga posibilidad ng mga isolated thunderstorms o ito po yung mga panandalian na buhos ng ulan na mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi. Kung makikita din po natin, dahil hindi na po nakaka-apekto itong si Bagyong Pipito sa anong bahagi ng ating bansa, besides po dito kay dating Bagyong Pipito ay wala na po tayong minomonitor na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para naman po magiging lagay ng panahon dito sa bahagi po ng Luzon, gaya po ng nakita natin kanina, yung shear line po pati na rin yung northeast monsoon ay nakaka-apekto sa may bandang extreme northern Luzon area. So may area ng Batanes, dulot po ng epekto ng northeast monsoon, makakaranas po tayo ng mga pag-ulan at mga kalat-kalat mga pag-ulan naman na may kasamang pagkidlat at pagkulog sa may area naman po ng Babuyan Islands. At kung nakita po natin sa ating latest sa satellite image kanina or satellite animation kanina, malinis po yung area naman po ng or nalalabing bahagi ng Luzon. So patuloy po yung mainit na panahon, lalong-lalo na pagdating ng tanghali or generally fair weather conditions po tayo ngayong araw sa malaking bahagi ng Luzon area. Liban na lang po yung mga posibilidad ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan, dulot naman ng mga thunderstorms na mas madalas pong nararanasan sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman po ngayong araw sa mga piling syudad dito sa Luzon. Sa lawag po, yung temperatura po natin ay maglalaro mula 23 hanggang 33 degrees Celsius. Para naman sa Baguio, 16 to 25 degrees Celsius, 24 to 32 para sa Tuguegarao. Sa Legazpi naman, maximum temperature sa aabot ng 32 degrees Celsius. Para po dito sa Metro Manila, agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24 to 33 degrees Celsius. At para naman po dito sa Tagaytay, maglalaro mula 23 hanggang 31 degrees Celsius. Para naman sa magiging lagay ng panahon dito po sa Palawan, pati na rin sa Visayas, nakita po natin kanina sa ating latest satellite image na may mga kaulapan po tayo na mamataan sa may southern portion ng Palawan. So ngayong umaga, asahan lang po natin na mas magiging madalas yung mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan. Otherwise po, partly cloudy to cloudy skies po yung inaasahan natin ngayong araw. So generally, magiging maaliwalas pa rin po yung panahon, except na lang po yung mga biglaan na mga pag-ulan dulot ng mga isolated thunderstorms. And for Visayas naman po, ay inaasahan po natin na magiging maaliwalas din po yung panahon ngayong araw, except na lang po yung mga isolated din na mga pag-ulan na mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman po sa mga piling syudad dito sa Visayas. Maximum temperatures po sa Cebu, sa Iloilo, pati na rin sa Tacloban ay maaaring umabot mula 32 hanggang 33 degrees Celsius. At para naman po dito sa Puerto Princesa, gayon din sa Kalayaan Islands, agwat po ng temperatura ay maglalaro mula 26 hanggang 32 degrees Celsius.
Sa magiging lagay naman po ng panahon dito sa Mindanao, so makikita po natin na maaaring mas magiging madalas po yung mga isolated or mga biglaan ng mga pagbuhos ng ulan, especially po dito sa may eastern section ng Mindanao area. Otherwise po, patuloy pa rin po yung mainit na panahon, so partly cloudy to cloudy skies pa rin po inaasahan natin ngayong araw. At may mga posibilidad lamang po na mga isolated na mga pag-ulan, gaya po sa nalalabing bahagi po ng ating bansa na mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman po sa mga piling syudad dito sa Mindanao. For Zamboanga, at temperatura po natin maglalaro mula 24 hanggang 34 degrees Celsius. Para naman po dito sa Cagayan de Oro, 25 to 33 degrees Celsius. At para naman sa Metro Davao, 25 to 32 degrees Celsius. So monitorin naman po tayo ng mga thunderstorm advisory na nilalabas po ng ating Pag-asa Regional Services Division. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, may babala pa rin po tayo sa matataas mga pag-alon or gale warning sa mga dagat baybayin po ng extreme northern Luzon, dyan po sa may Batanes, pati na rin sa may Babuyan Island. So delikado pa rin pong pumalaot, lalong-lalo na po yung ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat at sa nalalabing dagat baybayin po ng northern Luzon. Possible po na magiging maalon din yung karagatan, maaaring umabot po ng 3.1 meters yung taas ng mga pag-alon. So iba yung pag-iingat lamang po sa mga planong pumalaot sa mga dagat baybayin ng northern Luzon area. For the rest of the country naman po, slight to moderate or banayad hanggang sa tamtaman ng mga pag-alon ang mararanasan ngayong araw. Para naman po sa susunod na 3 araw ay inaasahan po natin at the very least for now wala po tayong ibang minomonitor na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, liban na lamang po dito kay dating bagyong Pipito. So inaasahan po natin na wala po tayong malawakan na tuloy-tuloy na mga pag-ulan sa anong bahagi ng ating bansa. So for this coming Thursday, maaring patuloy pa rin po yung magiging epekto ng shear line, gayon din ng northeast monsoon sa may bandang extreme northern Luzon. And for the rest of the country naman po, mostly mga isolated rain showers or thunderstorms pa rin ang mararanasan. So ito po yung mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan na mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi. Pagdating naman po ng Friday, maaring unti-unti pong makakaapekto yung intertropical convergence zone sa may southern portion ng Mindanao. Posible pong mga pag-ulan sa may area po ng Davao region by this time. At pagdating naman po ng Sabado, maaaring pong makaranas ng mga pag-ulan din sa may Zamboanga Peninsula, gayon din sa Palawan area. So yung intertropical convergence zone ay possible po na magdulot ng mga pag-ulan sa may southern portion po ng ating bansa sa darating na weekend. Meanwhile, kung nakikita po natin itong mga kumpul na kaulapan, possible po by Saturday, unti-unti pong bababayan at posible naman po magdulot ng makulimlim na panahon na may kasamang mga pag-ulan sa area naman po ng Cagayan sa darating po yan na Sabado. And for the rest of the country naman po, magpapatuloy pa rin yung generally fair weather conditions, except na lang po yung mga posibilidad ng mga panandalian o bigla ang buhos ng ulan dulot ng mga isolated thunderstorms. Sunrise po natin 5:59 a.m. at sunset mamayang 5:24 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts, pati na rin YouTube channel at ang aming website bagong.pag-asa.dost.gov.ph. Yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat.